Ilang sako pa ang natagpuan ng Philippine Coast Guard sa pagsisid sa isang palaisdaan sa Taal Lake sa Laurel, Batangas. Para po talakayin yan, makakasama po natin si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Captain, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Yes, magandang gabi din po sa ating po mga tagapakinig at taga-subaybay po. Opo, Captain. Makahingi na nga po kami ng update. Gaano karami na po ba yung sako na nakita natin dyan po sa palaisdaan sa Taal Lake? Ano po yung mga kondisyon nung na-recover po ng Coast Guard? Well, sa buong araw po na ating diving operation na ginawa po ngayon, ay nakarecover po tayo ng 2 sako po. So ito po ay na-turn over na rin po natin sa SOCO to further verify po ang laman ng mga ito. Pero I wonder kung paano po siya naiangat from dun sa ilalim kasi 4 years. So parang nai-imagine ko baka durog na ba yun? Paano po? Well, base po sa natanggap nating report nung nakapa po actually ng ating mga divers etong mga sako na to kasi during po sa mga operations natin, napapansin po na medyo hindi po clear yung visibility ng tubig sa ilalim. Okay. So, sa pag-dive po, nakapa na medyo may mga subjects po na potential na maging ebidensya po natin. So, they handle the object carefully. They put fine mesh net po to preserve yung evidence. Kasi may possibility po, itong 2 sako ay nakita po 70 feet and 50 feet. So imagine po kung iaangat natin na medyo durug-durug na po yung sako, may possibility po na matatapon po yung laman. So naglagay po tayo ng fine mesh net to preserve para hindi matapon or hindi po natin mawala yung materials na makukuha po natin habang paakyat po ang ating divers. Opo, pero paano po yung magiging procedure doon pagka-retrieve po ninyo, saan po yung dadalhin? Normally po, we usually turn over to the SOCO. Okay. To preserve po yung chain of custody. Yan po ang iniingatan po natin na hindi po ma-contaminate yung makukuha po natin mga bagay sa ilalim po ng tubig. So yung SOCO na yung magde-determine kung talagang durug-durug na ba ito, kailangan na ba ng DNA testing o kaya kailangan pang i-reconstruct. So sa puntong ito po ay hindi pa po na-determine, hindi pa po nakikita ng SOCO. Tama po ba? Na-turn over na po natin. Na. Automatic po yan. Pagkakuha po natin, pagdating po sa shoreline, automatic po nating ibinibigay sa SOCO. We wanted to preserve yung chain of custody po, yung preservation po ng mga evidences, mga possible evidences na makukuha po natin. Gaano po tayo katagal plano magse-search dito po sa area na ito? Isang isang fish pond o isang contained area ba itong sinesearch po natin? Kailan po mag-e-expand or mag-e-expand ba? Ano po ang plan? Hanggang sa may nakukuha po tayong mga object po sa ilalim, patuloy po ang isasagawa ng Philippine Coast Guard ng mga retrieval operations po. So hanggang sa maayos po ang panahon at meron pong tinutukoy at ibinibigay sa atin ng mga locations ang ating lead agency, ang Philippine Coast Guard po ay magpapatuloy sa pagsasagawa po ng mga diving operations po natin. Pero ano pong plano ngayon, Captain? Kasi since may nakuha po tayong 2 sako sa iisang palaisdaan, so what's the next plan? Doon po ba tayo magko-concentrate ngayon since meron ng nakitang initial doon? Yes, actually, ang search pattern naman po na ginawa natin ngayong araw is more of concentrated. Dahil meron tayong identified na locations, normally we wanted also to ensure the safety of our divers, kaya mas maganda na meron po tayong identified na location. So ang isinagawa po nating diving operations po ngayon ay base po sa ibinigay na impormasyon at lokasyon ng ating lead agency. So, concentrated po, nagkaroon po tayo ng search area na 100 meters by 100 meters. So, depende po ito kung ating pong i-extend yung ating search area or depende rin po sa ibibigay na panibagong lokasyon. Pero, since meron po tayo nakuwang 2 ngayong araw, so may possibility po na we will extend yung ating search area po.
Clarify lang po namin, kasi marami akong nakikita sa social media na naglalagay sila, bakit ngayon lang ang search? So clarify lang po namin, ngayon lang ba dahil ngayon lang po tayo nakakuha ng info o meron naman pong mga initial info dati at meron na rin mga attempts po dati? Kasi the big question is bakit ngayon lang? Iba po ang may peculiarities po itong operations natin. So ito ay more of criminal investigation. So meron na rin man pong isinagawa mga investigasyon po ang ating DOJ. So pero pagdating po sa diving operations, tayo po ay nag-request din ng clearance. Nag-antay po tayo ng clearance po and request from the leading agency. Kasi again, mahirap po tayo na pumasok at meron po tayong kukuning mga ebidensya na wala pong kaukulang go signal from the lead agency. So when Secretary Remulla announced that the Philippine Coast Guard may be tapped for this diving operations, automatic po on that very moment, pinrepare na po natin ating mga technical divers. Nag-conduct na rin po tayo ng surface assessment kasi we will anticipate ano po ba yung mga kahandaan na dapat pong gawin ng ating mga technical divers considering na malalim at malawak itong Taal Lake po. Ma'am, kanina po nabanggit po ninyo na maburak, no? Yung ilalim ng lake. So, nandun pa rin yung tendency na baka mamaya nabaon yung mga hinahanap natin. So far po, dun po sa pag-technical dive nung 20 divers ng Coast Guard, ano po yung naging assessment nila? Ganun nga po ba talaga yung nangyari nung pag-retrieve nila nung 2 sako? Tama po yan. So medyo hindi po klaro yung tubig sa ilalim at medyo maburak nga po. So ang nangyari po sa pag-retrieve po na itong 2 sako ay more of kapa-kapa ng ating mga technical divers sa ilalim po. So sa pagkapa, so napansin po nila na medyo may mga object na parang kakaiba or suspicious, minamarkahan po nila yan. So again, hindi rin po tayo kaagad kumukuha ng isang object. Nag-aantay pa rin po tayo ng go signal sa lead agency kasi ito pong mga lokasyon na ito ay posibleng maging parte po ng investigasyon. So kinukuha po natin yung coordinates ng mga makukuha po nating mga objects sa ilalim po. So kung meron pong possibility, katulad ng pinag-usapan nyo ni Mase, na merong mga nabaon, may magkakaroon po ba ng digging? Medyo malawak po, no, kung sasabihin po nating digging. Ang gagawin po ng Philippine Coast Guard ngayon, paparating na po ang aming underwater remotely operated vehicle. So isa po ito sa makakatulong sa ating mga technical divers kasi ngayon po more of kapa-kapa lang po talaga dahil medyo hindi po clear yung ilalim ng tubig po natin. So ito pong mga ROV po ang isa sa mga a way of assisting our technical divers para makita po na medyo malawak yung magiging search area po natin. And once we determine an object, a suspicious object sa ilalim po, that's the time po na we will be requesting our technical divers to get and to preserve as well yung evidence na makukuha. Okay. Sige po. Cap, marami pong salamat for joining us this evening. Captain Noemi Cayabyab, and good luck po. Ingat din po. Good luck po. Salamat po. Yes, maraming salamat po and good evening po.